Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, alas 7:01. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita dinhi sa ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Ram sa lang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod kita sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Atong ihatod diha kaninyo mga labing uwahing balita dinhi sa ato, mga balita sa kauluhan, mga balita sa gawa sa nasod, sa sports, sa showbiz, ug sa labing uwahing kahimtang sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kaayong Lacto Puffy. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa nabantog na kaayong produktong Inzumo. Adlaw karon nga Biyernes, Pizza G's nas bulan sa Hulyo. Sama sa gihapos na andan, kita nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw ni ning atong programa. Anaunta sa kahimsog sa panglawas.
Atong Sibya inyusab nga mabati pinagi sa to ang partner station nakahook up na to karong buntag ang mga igsoon. Mabati ta pinagi sa 95.3 One Heart Radio DYAJ. Mabati usab og makita ta tibuok kalibutan pinaagi sa internet, ka-live ato ang Sibya, pinaagi sa Facebook page sa Bantay Radio Cebu. Sa mga wa pa maka-follow, amo kamong gidapit sa pagsunod sa ato ang mga programa dinis Bantay Radio ikan sa buntag hangtod sa gabi. I-follow lang ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. O karon sa uluhan sa to ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Habagat ug bagyong Inday mo'y nakitang hinungdan nga naabot ang asphalt dinhi sa Sugbo. Air quality sa Metro Cebu nagpabilin nga within safe guidelines. Kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, may padala og rapid assessment team og mga mask sa naapektuhan sa asphalt. Balita sa laing rehiyon, konsihal sa Sultan Kudarat giingong ng hulga kang Representative Tere Ridon. Sa kauluhan, Batanis giangkon nga natural extension sa nasod sa Taiwan. Sa gawas sa nasod, Iran milusad na sab og drone attack sa tulo ka Gulf states. Sa showbiz, Sigabo Production gipatawag sa MTRCB. Sa sports, Cebu mo'y mo-host sa 2027 FIBA Women's Asia Cup. Mao kadto ato ang headline. Bantay Balita ngayon. Headline. Detalye sa mga balita sa to ang pagbalik at usang paminahon kining mga mahinungdanon. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahug Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Lactopuffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras alas 7:08 na sa kabuntagon. Bantay Balita. O karon sa detalles atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña gi-question ang pagtangtang kang Konsehal Abilia Silona isip chair sa Committee on Health. Gi-question ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang pagtangtang kang Councilor Dr. Michelle Abilia Silona isip chairperson sa Committee on Health sa Cebu City Council human sa reorganization ni adtong Hulyo City. Matud pa ni Vice Mayor Tomas Osmeña,
shameful o makauuaw ang maong desisyon tungod kay usa ka doktor ang wala na magngu sa komite nga nagduma sa mga issues panglawas. Gibutyag usab niini nga si Abilia Siluna og tulo pa ka mga konsehal nga miyembro sa Bando Osmeña Pondo Kauswagan nagpabilin nga wa gi-assign sa nga committee membership human sa reorganization. Sa bag-ong committee assignment, si Councilor Dave Tumulak na ang gitudlo isip bag-ong chairperson sa Committee on Health. Ang pag-usab sa committee assignment kabahin sa internal nga organization sa konseho o gihimo pinaagi sa mga lagda sa legislative body. Bantay Balita. Alas 7:09 sa kabuntagon, may pagtanaw, may pagpaminaw, Ma'am Belen, Sir Randy Santisas, o Sir Alex Gudinis, watching all the way from Negros. Air quality sa Metro Cebu nagpabilin nga within safe guidelines. Nagpabiling within safe guideline values ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu bisan pa sa asphalt nga gidala sa pagbuto sa Bulkang Kanlaon. Kini suma sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau sa Rehiyon 7. Base sa datos alas 4 sa hapon, ang Talisay City naka-record og air quality index nga 57 nga gi-classify isip fair samtang ang PM 2.5 concentration ini mitala og 26.3 micrograms per cubic meter. Sa dakbayan sa Toledo, good ang air quality alang sa PM 2.5 ug PM 10 nga dunay konsentrasyon nga 25 micrograms per cubic meter. Bisan pa niini, gipahimangnuan sa DNR EMB 7 ang publiko nga dili mahimong kampante tungod sa gilauman nga musaka ang level sa PM10 ug total suspended particulates sa musunod nga oras samtang magkatag ug maghulog ang volcanic ash. Giyawhag ang publiko magsulob og N95 mask kung mugawas sa panimalay. Siradaan ang mga bintana ug pultahan, panalipdan ang mga mata gikan sa abo, magpabiling hydrated, bantayan pag-ayo ang mga bata, ang mga idaran ug mga dunay asma ug uban pang sakit sa respiratory system. Bantay Balita. Hanging habagat ug bagyong Inday, mao'y nakitang hinungdan nga naabot ang ashfall sa Sugbo. Gikumpirmar sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology ug sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa nga ang habagat nga gipalig-on sa bagyong Inday mo'y usa sa mga hinungdan nga dadala ang volcanic ash gikan sa pagbuto sa Bulkang Kanlaon paingon sa probinsya sa Sugbo. Suma sa mga ahensya, ang direksyon ug kusog nga hangin nga gidala sa habagat ug naapektuhan sa bagyo nakatabang sa pagkatag sa abo ngadto sa ubang mga bahin sa Kabisayan lakip na ang Sugbo. Gipadayon sa mga otoridad ang pag-awhag sa publiko nga magsulob og N95 o angay nga face mask kung mugawas. Likayan ang dugay nga pagpabilin sa gawas, dunay asphalt ug magmonitor sa mga opisyal nga mga advisory ikan sa Fibox, Pag-asa ug sa mga lokal nga kagamhanan. Bantay Balita. Alas 7:13 sa kabuntagon, may pagpaminaw, may pagtanaw. Konsehal Ernest Herrera. Morning ni Muda Boss. Kagamhanan sa probinsya sa Sugbo may padala og rapid assessment team ug mga mas sa mga apektadong lugar sa asphalt.
Mipadala og rapid assessment team ang gobyerno sa lalawigan sa Sugbo aron mosusi sa kahimtang sa mga lokalidad ug muhatag og dali nga suporta sa mga lokal nga kagamhanan nga naapektuhan sa ashfall gikan sa pagbuto sa Mount Canlaon kagahapon. Lakip sa gidala sa grupo ang 500 ka mga N95 mask samtang 6,000 ka mga face mask ang andam ipada ngadto sa mga apektadong lugar aron mapanalipdan ang mga residente batok sa epekto sa volcanic ash. Gipahinumduman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang publiko nga magsulob kini og face mask ilabi na kun nakinahanglang mugawa sa panimalay o kung mahimo mas maayong magpabilin sud sa panimalay aron malikayan ang paglanghap sa abo. Giawhag usab sa ang mga motorista nga mag-amping sa pag-drive tungod kay ang volcanic ash mahimong makapamino sa visibility ug makadugang sa risgo sa aksidente sa kadalanan. Una nang gipasabot sa PHIVOLCS nga ang pag-ulan makatabang sa mas paspas nga pagpaubos sa mga ash particles sa hangin nga mahimong makapaminos sa usab sa risgo sa kahimsog sa publiko. Bantay Balita. Baintiocho anyos na palgang wa nay kinabuhi tungod sa barak sa Naga. Patay nang napalga ng usa ka 28 anyos nga lalaki sud sa DMCI Barak sa Barangay Colon, Dakbayan sa Naga kagahapon sa kadlawon. Ang namatay gila nga si Rodel Rosatasi Iduyan, Minyo og residente sa Purok 2, Barangay Santa Cruz, Placer, Masbate. Base sa report sa Naga City Police Station, nadawat sa kapulisan ang tawag gikan sa usa ka concerned citizen bahin sa usa ka wa nay kinabuhing lawas nga nakitaan sa maong lugar. Sa inisyal nga investigasyon, suma sa usa ka saksi, gisulayan niyag pukahon ang biktima aron palutuon og isda apan wa na kini mutubag. Nasayran usab sa kapulisan nga ang biktima adunay kasaysayan sa high blood pressure sud sa kapin usa ka tuig ug giingong kanunay makainom sa iyang maintenance nga tambal. Sa pag-inspeksyon sa lugar, way nakitang timailhan sa foul play apan bisan pa manini hugot nga girekomendar sa investigator on case nga ipa-autopsy ang lawas aron matino ang insaktong hinungdan sa kamatayon. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan samtang gihulat ang resulta sa autopsy ug uban pang mga eksaminasyon. Bantay Balita. Dakbayan sa Toledo ug Balamban at Bangras Negros gipanghatagan og daghang face mask. Ni-turn over ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office og daghang mga face mask ngadto sa Dakbayan sa Toledo ug sa lungsod sa Balamban human maabot ang sa ilang mga lugar ang ashfall gikan sa pagbuto sa Bulkang Canlaon. Dugang panini sa 6,000 ka mga face mask gikan sa Provincial Health Office ang ipadala usab ngadto sa lungsod sa Midwest Cebu nga naapektuhan sa ashfall. Ang maong inisyatibo kabahin sa paningkamot sa gobyerno sa lalawigan sa Sugbo aron mapanalipdan ang kahimsog sa mga residente batok sa posibleng epekto sa volcanic ash. Ang mga kalungsuran sa Midwest Cebu at Rakaayo sa probinsya sa Negros di nahimutang ang Bulkang Canlaon. Bantay Balita. Alas 7:17, dawat report gikan sa tuang kauban sa gawas. 6.6 bilyon nga pondo alang sa rehabilitasyon sa Sugbo, gipangayo sa Regional Development Council 7. Detalye sa maong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban, Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, nanawagan karon ang Regional Development Council kung RDC7 ngadto sa mga nasyonal nga ahensya sa kagamhanan nga paspasan ang pagbagaw sa kapin 6.6 bilyones ka pesos nga pundo alang sa rehabilitasyon sa mga dapit nga naigo sa katalagman sa lalawigan sa Sugbo. Kini nga resolusyon usa sa mga nag-unang lakang nga dungan nga giaprobahan sa ikaduhang quarter full council meeting ug sa State of the Region Address kong SORA ni Cebu Governor Pamela Barry 4 nga gipaygayon sa Danau City Civic Center.
Nakahatag og dakong duso sa maong resolusyon ang panginahanglan sa dinaliang pagbangon human sa magnitude 6.9 nga linog nga miigo sa amihanang Subo nitong Setyembre 30 tuig 2025 ug sa bagyong Tino nitong Nobyembre 4 sa susamang tuig. Subay nini mga kabantay radyo ang Department of Public Works and Highways sa Central Visayas kung DPWH-7 ni pasaka og 148 ka mga proyekto nga mobalor og 4.5 bilyones ka pesos ubos sa ilang Quick Response Fund kung QRF aron ayuhon ang mga nangagubang dalan, mga tulay ug mga tunghaan. Gikan ining kantidara 856 milyones pa lamang ang nagawas hinungdan nga gihangyo sa RDC7 ang DPWH Central Office nga i-priority ang pagpagawas sa nabiling 3.6 billion pesos. Giendorso usab sa konseho ang hangyo ngadto sa Department of National Defense kung DND alang sa pagpagawas sa pondo gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund kung NDRRMF para sa Disaster Rehabilitation and Recovery Assistance Program kung DRRAP nga nagkantidad og 2.9 bilyones ka pesos. Kini nga programa gidisenyo alang sa 14 ka mga lokal nga kagamhanan kun LGUs nga grabing napiktuhan sa bagyong Tino. Lakip na ang mga lungsod sa Konsolasyon, Liluan, Compostela, Balamban ug Asturias ug ang mga dakbayan sa Danao, Mandaue, Talisay ug Toledo. Ingon man ang mga isla sa Camotes nga gilangkuban sa Puro, San Francisco, Pilar ug Tudela. Gawas niini kabantay radyo. Nangayo sab ang RDC7 og dugang 105.6 milyones ka pesos gikan sa NDRRMF alang sa mga temporaryong puy-anan og pag-ayo sa mga opisina sa gobyerno nga nangadaot nunot sa maong linog. Nanukad sa Heritage City of the South inyong tingog nga nagbantay sa kanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Alquizar sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 7:20 sa Kabuntagon. Labiyog ta sa mga balita sa laing rehiyon. Bag-ong giaspalto gianod sa baha. Gianod ang bag-ong giaspalto nga bahin sa National Highway sa parang Maguindanao del Norte human sa kusog nga baha nga miigo sa maong lugar. Nabungkag og naanod ang bahin sa bag-ong aspalto tungod sa kusog nga tubig nga nakaapekto sa pag-agi sa mga motorista ug sa kahimtang sa kadalanan. Padayon nga natubang ang pipila ka mga lugar sa Mindanao sa pagbaha o kadaot sa infrastruktura tungod sa padayon nga kusog sa pag-uwan. Bantay Balita. Konsihal sa Sultan Kudarat giingong ng hulga kang Representative Tere Redon. Gipadayag ni Representative Tere Redon niadtong Miyerkules nga ang mga screenshot sa ihang giingong hulga nga mga mensahe gikan kang Robert Anthony Tonton Celestial, ang bag-ong napiling konsihal sa Libak Sultan Kudarat. Sa iyang Facebook post, gipakita ni Redon ang mga screenshots nga iyang giingong naglangkob sa mga mensahe nga adunay physical nga hulga bato kaniya. Giapil usab sa kongresista ang mga litrato gikan sa social media account ni Celestial, lakip ang mga halagway sa ihang kampanya og panumpa sa katungdanan. Sa pagkakaroon ang mga alegasyon base sa mga screenshots nga gipagawas ni Representative Redon, wa pay nahibaw-an nga mga opisyal nga pahayag gikan kang Councilor Robert Anthony Tonton Celestial bahin sa maong issue. Bantay Balita. Alas 7:22 naminaw nagtanaw nato ron atong CEO Engineer Gigi Sanchez. Good morning, Ma'am Natividad Repolio, watching all the way from Barangay Kamputhaw. Good morning sa tanang mga Kamputhawanon. Dawat aglaing report gikan sa gawas Department of Agriculture sa Negros Island Region. Nagpahigayon og tulo ka adlaw nga training sa mga mag-uuma sa mga mag-umas kape sa Valencia, Negros Oriental. Detalye sa maong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban Kabantay Alan Rosete.
Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, at salamat sa kabantayan sa itong balita karong buntaga. Ang Department of Agriculture Field Office sa Negros Island Region na pinagi sa High Value Crops sa Development Program nagpigayon og tulo ka adlaw nga specialized training on coffee production sa Valencia, Negros Oriental. Ang kaniuka naghiusa sa mga membro sa Malaunay Farmers Livelihood Association o uban pang mga mag-uma sa kape gikan sa langlaing mga barangay sa munisipyo nga naghatag kanila og oportunidad pagpalambo ang ilang kahibalo og teknikal nga kahanas sa malungtarang nga production sa kape. Sa tibok nga pagbansay, ang mga partisipante nagsangkapan sa mga updated nga teknolohiya og rekomenda sa mga pamaagi sa pagtukod og umahan sa kape, pagdumala sa tanom, pagdumala sa sustansya, pagkontrol sa peste ug sakit, pag-ani, pagdumala human sa pag-ani o mga oportunidad sa pagdugang bili. Mura na ito ang nakalap nga balita karong buntaga kabantaran sa dili pa atong pasalamatan ang Lactopapi. Ang Lactopapi mapalit kani sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay na aksyon na nukadiri sa probinsya sa Negros Oriental alang sa Bantay Radio, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 7:24 sa kabuntagon. Mo kato ang naglangkob sa atong mga balitang lokal karong adlaw. Sa atong pagbalik, detalye sa mga balita sa kauluhan malikanyang kwalipikadong mga kawanis gobyerno makadawat og performance-based bonus. Kana og uban pang detalye sa mga balitang nasyonal sa ato ang pagbalik human lamang nining pipila ka mga mahinungdanon. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, marapit, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug antik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuwaya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet. Free-ranging pa lang, gigamitan na naman eh. Mayo ang ilang tubo, ang ilang kondisyon mo to pag-abot dire sa fight na mayo ang ilang ang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun. Sa Lactovet, sure winner ka. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks,
LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Atong oras alas 7:28 o karon sa detalyes atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon. National News. Kwalipikadong mga kawani sa gobyerno makadawat sa 2024 performance-based bonus. Aleluya, aleluya sa mga nagtrabaho sa gobyerno. Gipasalig sa Malacañang nga makadawat karong tuiga ang mga kwalipikadong kawani sa gobyerno alang sa ilang 2024 performance-based bonus kon PBB. Human maaprubahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpagawas niini. Matud sa Palas, pinaagi ni Press Officer Undersecretary Claire Castro, sugda na ang pagproseso sa bonus ug posible nga masayo kini maapod-apod sa pipila ka mga ahensya depende sa kapaspason sa ilang pagproseso sa mga dokumento o kinahanglanong mga requirements. Gidugang usab ni Castro nga gitagana na ang pondo alang sa maong bonus ubos sa 2026 General Appropriations Act aron masiguro ang pagpagawas niini ngadto sa kwalipikadong mga benepisyaryo. Bantay Balita. Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal sa gobyerno nga undangon una ang pagpamulitika taliwa sa nagpadayon niyang impeachment trial. Ang maong pahayag gihimo taliwa sa padayon nga pagdungog sa impeachment proceedings didto sa Senado. Bantay Balita. Gibutyag ni Sealight Director Ray Powell ang usa ka taho gikan sa Chinese state media diin giingon nga pipila ka Chinese scholars atol sa usa ka symposium ang mipahayag nga ang Batanes usa ka natural extension sa Taiwan busa angay ipaubos sa China. Matod ni Powell, posible nga gamiton ang maong naratibo isip pretext o rason aron mapalapdan ang diskusyon ug mabigyang hatagag katarungan ang posibleng presensya o interes sa China sa palibot sa Batanes. Gipasabot usab niini nga wa pay opisyal nga pahayag gikan sa People's Republic ug China nga nag-angkon sa maong posisyon apan suma kaniya ang maong naratibo nagsugod na og katap sa pipila ka mga diskusyon sulod mismo sa China. Ang Batanes usa ka lalawigan sa Republika sa Pilipinas ug kabahin sa soberanong teritoryo sa nasod. Nahimutan kini sa pinakahabagatan nga bahin duol sa Taiwan o gila sa international nga komunidad nga sakop sa Pilipinas. Bantay Balita. Presidente sa Ateneo nitambong sa Senate hearing. Nitambong si Ateneo de Manila University President Father Roberto C. Yap sa atol sa Senate hearing nga may kalabutan sa insidente pagkalumos sa duha ka mga basketbolista sa Ateneo didto sa Aurora niadtong miaging bulan. Ang hearing gipahigayon sa Senate Committee on Basic Education. Diin gitambungan usab kini sa mga senador ug uban pang mga hingtungdan aron hisgutan ang kahimtang nga may kalabutan sa maong trahedya ug mga lakang aron malikayan ang susamang insidente sa umaabot. Bantay Balita.
Gikumpirmar ni Police Colonel Binali Bayani, ang Chief sa Internal Medicine Department sa Philippine National Police General Hospital, nga gidala pag-usab sa maong ospital si kanhi Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Matud ni Bayani, padayon nga gipaubo si Bunuan og pagtambal alang sa iyang hypertensive vascular disease o chronic kidney disease. Wa pa mo pagawas ang mga otoridad og dugang detalye bahin sa iyang kasamtangang kahimtang o kung kanusa siya posibleng ma-discharge gikan sa ospital. Bantay Balita. Ang pagbuto sa bulkang Kanlaon kaghapon sa buntag nakita gikan sa nagkalain-lain nga probinsya tungod sa kataas sa Ascolom nga gipagawas niini. Lakip sa mga lugar nga nakakita sa eruption ang Iloilo, Cebu, Negros Occidental, ingon man Negros Oriental. Samtang ang volcanic ash mikatap sa ug nakaabot sa daghan nga mga lungsod ug dakbayan sa Sugbo. Diin pipila ka mga lugar nakasinati og ash fall. Giawhag ang publiko sa mga naapektuhang lugar nga magsulob og N95 mask kung mugawas likayan ang dugay nga paglanghap sa abo ug padayon nga subayon ang mga opisyal nga advisories gikan sa FIBOX ug lokal nga mga otoridad. Bantay Balita. Gikumpirmar sa CIDG National Capital Region nga ni Director Police Colonel John nga nagpagawas na ni adtong gabi sa Hulyo 8 ang bag-ong warrant of arrest batok kang Senador Rodante Marcolita ug kanhi Congressman Mike Defensor nga giisyu sa Sandigan Bayan 4th Division. Matud pa, ang sheriff sa Sandigan Bayan mao'y responsable sa pagserbisyo sa mga warrant. Ang kaso may kalabutan sa gingong paglapas sa Presidential Decree No. 46 nga nagdili sa mga opisyal sa gobyerno pagdawat og regalo gikan sa mga private individual. Ang maong kaso piyansahon o ikatakda nga dunay piyansa nga 30,000 matag akusado. Mao kato ang naglangkob sa ato ang mga balitang nasyonal. Sa atong pagbalik detalye sa mga balita sa gawa sa nasod, ang Iran milunsad na pod og laing drone attack sa tulo ka mga Gulf states. Kana og uban pang detalye sa mga balitang sa gawa sa nasod sa atong pagbalik ato sang paminawon kining pipila ka mga mahinungdanon. Lacto Coffee, probiotic food supplement. Kay sa Lacto Coffee, pirmitang healthy. Sukad pa sa una natong kauban nga makahimsog yun sa kalawasan sa tanang kasakit ug mga problema. Sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee. Sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee. Sa Lacto Coffee permitang healthy. Sukad pa sa una natong kauban nga makahimsog yun sa kalawasan sa tanang kasakit ug mga problema. Sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee. Sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee. Sa Lacto Coffee permitang healthy.
Lacto Puffy, bringing health into your home. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lacto-Fapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lacto-Papi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lacto-Papi every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Atong oras, alas 7:41 sa Kabuntagon. Karon sa atong mga balita sa gawas sa nasod. Bantay Balita ngayon, World News. Iran milunsad na sab og mga drone attacks batok sa tulo ka mga Gulf states. Gi-anunsyo sa militar sa Iran nga naglunsad sila og one-way attack drones batok sa mga target sa Kuwait, Qatar ug sa Bahrain. Kaghapong adlaw, suma sa Iran ang maong pag-atake, mao ilang tubag sa mga airstrike nga gilunsad sa Estados Unidos sayon niining adlaw. Sa pahayag sa militar sa Iran, giingon ilang gitarget ang usa ka Patriot missile interceptor system sa Kuwait, usa ka early warning system sa Qatar ug mga fuel storage tank sa Bahrain gamit ang nagkalain-laing matang sa kamikaze drones. Sa pagkakaron, ang mga giangkon sa militar sa Iran bahin sa mga target ug epekto sa mga pagpangatake, wa pa independente nga napamatud-an ug wa pa usab mo pagawas og opisyal nga pamahayag ang mga otoridad sa Kuwait, Qatar ug sa Bahrain bahin sa maong aligasyon. Bantay Balita. Gipahibalo ni US President Donald Trump nga tugutan sa Estados Unidos ang Ukraine sa paghimo og Patriot missile interceptors pinaagi sa paghatag og lisensya sa mga missile attack sa Russia.
Nahisgutan kini atol sa iyahang panagkita kang Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Ankara, Turkey. Gipasabot ni Trump nga limitado ang supply sa Patriot system sa Estados Unidos tungod kay gikinahanglan usab kini alang sa kagwalingong depensa sa US. Apan bisan pa niini, iyang giingon nga ang Ukraine sa kaugalingon nga interceptor pinaagi sa lisensya mas dali nga makahimo ang Ukraine sa kaugalingong mga interceptor missiles. Ang Lockheed Martin mao ang nag-unang kontraktor sa paghimo sa mga interceptor missiles alang sa Patriot Air Defense System. Bantay Balita. Gipahibaw ni US President Donald Trump nga iyang tinguhaon ang pagtangtang sa Syria gikan sa listahan sa mga nasod nga giila sa Estados Unidos nga nagsuporta sa terorismo. Nahisgutan kini human sa iyang panagkita kang Syrian President Ahmed al-Shara atol sa NATO Summit sa Ankara, Turkey. Matud ni Trump, mahimong tangtangon ang Syria sa maong listahan gawas na lamang kung adunay supak nga aksyon gikan sa US Congress. Ang maong lakang mahimong magbukas og higayon alang sa pagpaayo sa relasyon tali sa Estados Unidos ug Syria apan magdepende gyapon kini sa proseso ug mga desisyon sa US government. Bantay Balita. Alas 7:44. Balik ta dinis ato alang sa mga balita sa agrikultura. Bantay Balita ngayon, Agricultural News. Atong dawaton ang report gikan sa tuang kauban sa gawas. Atong dawaton detalye sa report pinaagi ni Kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Giauhag sa Provincial Agriculture Office ang mga mag-uuma nga panalipdan ang ilang mga tanom pinaagi sa libreng insurance sa Kapitolyo. Samtang ang abo, gikan sa Bulkang Kanlaon na kadaot sa pipila ka bahin sa Cebu, giauhag sa Cebu Provincial Agriculture Office ang mga mag-uuma nga panalipdan ang ilang mga tanom ug dayon nga i-report ang bisan unsang kadaot aron makapahimos sa crop insurance sa Kapitolyo. Matud ni Provincial Agriculturist Roldan Sarahina, ang mga kwalipikadong mag-uuma makadawat og crop insurance nga walay bayad diin ang kagamhanan. Provincial mo'y mobayad sa mga premium. Depende sa gidakon sa kadaot og sa assessment sa insurer. Matud ni Sarahina nga magkalain-lain ang kantidad nga madawat isip pananglitan. Ang mga mag-uuma sa humay mahimong makadawat og hangtod 25,000 pesos matag hektarya, samtang ang mga tag-iya sa mga punuan sa mangga nga adunay insurance mahimong makadawat ug mukabat sa 5,000 matag punuan niini. Giauhag ang mga mag-uuma sa mga apektadong lugar nga i-report ang kadaot sa tanom ngadto sa ilahang tagsa-tagsa ka municipal o city agriculture office o idirekta sa provincial agriculture office aron masusi sa mga appraiser ang mga alkansi o mapadali ang pagproseso sa mga insurance claim. Ginasig usab ni Sarahina ang mga mag-uuma nga wa pa maka-enroll sa insurance program nga mag-apply pinaagi sa ilang municipal o city agriculture office ug gipasaligan sila nga ang kagamhanang probinsyal magpadayon sa pagbayad sa ilang insurance premiums aron matabangan nga mapanalipdan ang ilahang panginabuhian batok sa mga kalamidad. Matod sa Provincial Agriculturist, talagsara makasinati ang Cebu ug abo nga igo kabugat aron epekto sa mga lugar nga pang-agrikultura, hinungdan nga hugot nga gibantayan sa PAO ang epekto niini sa mga umahan sa tibuok probinsya sa Subo. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini sa Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Pasaporte sa imong report. Samtang sa laing bahin, sumpay sa maong balita. Bantay Balita ngayon, Agricultural News. Mga utanon sa Sugbo,
giawhag nga hugasan pag-ayo tungod sa posibleng epekto sa ashfall. Padayon nga gimonitor sa Cebu Provincial Agriculture Office Kunpao ang posibleng epekto sa ashfall gikan sa Mount Canlaon sa mga pananom sa lalawigan. Matod ni Provincial Agriculturist Dr. Ronald Sarahina, wa pa sila nadawat nga report sa grabing kadaot sa mga tanom apan nagpadayon ang ilang pagsusi sa mga apektadong lugar. Gipasabot ni Sarahina nga ang mga utanon ug lagutmon mao ay labing daling maapektuhan tungod kay ang volcanic ash mahimong mutabon sa mga dahon ug makapikto sa pagtubo ug produksyon sa tanom kung magpadayon kini. Gitambagan sa PAO ang publiko nga hugasan pag-ayo ang sa nag-agas nga tubig ang mga utanon ug mas maayo kung hugasan kini og 3 ka beses sa di pa kanon aron matangtang ang volcanic ash ug uban pang mahimong kontaminante nga mutug pa sa mga dahon. Giawhag usab sa mga mag-uuma nga i-report dayon ang bisan unsang kadaot sa ilang pananom ngadto sa ilahang munisipyo o sa City Agriculture Office aron ma-assess ang kadaot ug mapadali ang pagproseso sa insurance claim. Gidasig usab sila nga anihon dayon ang mga utanon nga andam na alang sa pagbaligya o pagkonsumo aron malikayan ang dugang kadaot gikan sa nagpadayon nga ashfall. Bantay Balita. Alas 7:49 sa Kabuntagon. Good morning, Sergeant Rayco. Padayon tad sa dugang mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Walo na di ay ka mga tao ang nakala sa baybayon sa Aurora. Sukad ni adtong tuig 2022. Gikumpirmar ni Aurora Disaster Risk Reduction and Management Officer nga si Teresita Viloria atol sa sesyon sa Committee on Basic Education nga walo na katao ang nakala sa maong baybayon sukad pa ni adtong tuig 2022. Lakip sa nangamatay mao ang sila si Rene Baterbunya ug Divine Adili na nalunod sa miaging insidente. Matod ni Viloria, kusog ang mga balud nga adunay posibilidad sa rip current. Sa maong baybayon maong nagpabilin nga gibutang ang pula nga bandera o red flag isipahimangno sa mga turista ug residente. Giawhag sa mga otoridad ang publiko nga magmatngon ug sundon ang mga warning signs tungod kay dili kanunay nga luwas ang paglangoy sa maong lugar, ilabi na kung dunay kusog nga balud o rip currents. Bantay Balita. Katunga sa mga Filipino, dili muuyon sa performance sa Marcos Cabinet base sa Publicos Survey. Katunga o 50% sa mga Filipino ang wala muuyon sa kinatibuk ang performance sa mga miyembro sa kabinet ubos sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. suma sa pinakabag-ong pahayag sa second quarter sa tuig 2026 sa survey sa Publicos Asia. Base sa survey, nagpabilin sa 50% ang disapproval rating sud sa upat ka sunod-sunod nga survey quarters nga nagpakita sa padayon nga negatibong pagbati sa bahin sa publiko ngadto sa performance sa kabinet. Matod sa Publicos Asia, kabahin kini sa ilang regular nga pahayag survey nga nagtuki sa opinyon sa publiko bahin sa performance sa nasudnong gobyerno. Bantay Balita. Gisugyot ni Senate President Sherwin Gatchalian ang usa ka balaod nun nga magdili sa paggamit sa social media sa mga minor de edad nga 16 anyos paubos. Matod ni Gatchalian, bisan pa ang 13 anyos ang minimum age requirement sa Facebook. Ipakita sa usa ka survey sa Philippine Statistics Authority nga adunay mas bata pa nga mga kabataan ang makagamit gihapon sa maong plataporma. Tungod niini, iyang gisulong ang usa ka balaod nun nga nagtumong sa pagpugong sa paggamit sa social media
sa mga 16 anyos paubos, isip kabahin sa pagpanalipod sa mga kabataan. Suma sa senador, ang tumong sa maong lakang, mao ang paglikay sa mga bata sa posibleng mga risgo o negatibong epekto nga mahimong madala sa sobra o dili husto nga paggamit sa social media. Ang maong balaod nun, wa pa mahimong balaod, kinahanglan pa kining muagis legislative process sa Kongreso sa di pa kini mo epekto. Alas 7:53 sa Kabuntagon, dawatag Showbiz News. Ikan sa toang kauban, ato ang Showbiz Chikadora, Grace Bakero. Sigabo Production Team gipatawag sa MTRCB. Gipatawag sa Movie and Television Review and Classification Board kung MTRCB ang production team sa hit primetime series nga Sigabo sa ABS-CBN. Isip kabahin sa ilang responsableng paggabay initiative, humana kadawat og reklamo kabahin sa giingong sobra nga bayolente nga mga eksena sa mong serye nga gibidahan ni Coco Martin. Sumapa si MTRCB, nipahigayon sila og compliance seminar sa naging adlaw kauban sa mga producer o representante sa serye sa ilang buhatan sa Quezon City. Tumong sa mong kalihukan ang pagpalig-on sa dialogo tali sa ahensya o sa production team aron masabtan ang mga sumbanan sa age-appropriate content. Sumapa ni MTRCB Chairperson o CEO Lala Soto, importante nga masuportahan ang industriya sa telebisyon sa paghimo og dekalidad nga mga programa nga adunay pagtagad sa epekto niini sa mga tumatan-aw ilabi na sa mga bata. Gidawat usab sa positibong paagi sa CCM Film Productions, producer sa Sigabo, ang inisyatiba sa MTRCB. Nagpasalamat ang kompanya sa higayon nga mas masabtan ang mga giya sa ahensya ug mipasalig sa responsableng paghimo og mga material. Sa laing bahin, ang unang upat ka mga entry sa MMFF 2026 gianunsyo na. Gianunsyo na dili palang dugay ang unang upat ka mga opisyal nga entry sa 52nd Metro Manila Film Festival kun MMFF nga ipasalida sa mga sinehan karong Disyembre. Nalakip niini ang second Miracle in Cell No. 7 nga gibituuna ni Aga Mulak. Kini ang sequel sa Filipino adaptation sa hit Korean drama nga unang gipasalida ni adtong 2019. Pasok usab sa listahan ang Amir sa GMA Pictures nga gibidahan kini nilang Argos Aspiras, Dennis Trillo, Will Ashley o Glyza De Castro, ubos sa direksyon ni Zig Dulay. Nalakip sa unang batch ang horror film nga Haunted Carnival nga gibidahan nila ni Julia Barreto, Fiang Smith, Maricel Soriano, James Reid ug John Arcilia. Wala usab nagpaulahi ang The Greatest Showdown nga gibituunan sa mga komedyante nga sila Vice Ganda ug Vic Soto. Para sa balitang pakilig, Catherine Bernardo, James Reid ug Maha Salvador midalit og pasiunang pakilig. Gipakita na sa ABS-CBN ang trailer sa gipaabot nga primetime series nga Someone Someday nga gibituunan nila Catherine Bernardo, James Reid ug Maha Salvador. Gipakita sa trailer ang istorya ni Billy, gidala ni Catherine, usa ka babae nga naningkamot alang sa iyang pamilya isip CEO sa dating app nga Lovelist, samtang nagatiman sa iyang manghod nga si Oliver. Sa iyang pagkatubang sa mga pagsulay, mas mulig-on ang panagkigalaay nila ni Jordan, gidala ni James Reid og mas mahimong komplikado ang iyang kinabuhi sa pagabot ni Abby, gidala ni Maha Salvador, usa ka misteryosong babae. Kasagaran nga reaksyon sa viewers kay gikilig sa mga eksena sa mga bida. Ang Someone Someday magsugod karong Hulyo 27 alas 8:45 sa gabi sa All TV2, TV5, A to Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Netflix ug iWant. Og mo kana ang naglangkob sa atong showbiz news karong adlaw. At ang iya mas daghan pang mas pakalingaw nga showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Kini ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Chris Bakero. Mayong buntag. Back to you, Ramsa. Bantay Balita.
Daghang salamat Kabantay Grace Bakero sa imuhang Showbiz News. Good morning, happy listening to Randy Artiaga Santisas. Maayong buntag sab, Ma'am Janet Sumalpong. Arita sa toang balita sa sports. Cebu andam na nga mo-host sa FIBA Women's Asia Cup 2027. Dakong dungog alang sa Sugbo, human opisyal nga gipahibalo nga ang Cebu City mao'y mahimong host sa FIBA Women's Asia Cup 2027. Ang torneo pagahimuon gikan sa Hulyo 10 hangtod 18 sa sunod tuig diin ang tanan nga duwa ipahigayon sa bag-ong SM Seaside Cebu Arena. Suma sa FIBA o Samahang Basketball ng Pilipinas. Gilauman nga ang maong international nga kompetisyon makadani og libuan ka basketball fans, atleta ug mga turista gikan sa nagkadaiyang nasud sa Asia. Gituohang makahatag usab kini og dakong tabang sa turismo ug ekonomiya sa Sugbo. Ang Pilipinas mao'y host country sa maong torneo ug ang pagpili sa Cebu isip host city nagpakita sa pagsalig sa kalibutan sa kalidad sa mga pasilidad ug abilidad sa Sugbo pagduma sa dagkong mga international sporting events. Ang atong balita sa sports may hingpit nga nagtapos linyada sa atong mga balita dinhi sa atoang tulamanon. Bantay balita ngayon ining adlaw nga Biyernes, pitsa 10 buwan sa Hulyo tuig 2026. Sangan sa kinitibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu. Pinanguluhan sa ato ang CEO Engineer Gigi Sanchez, inabagan ni Attorney Miko Sabaliero. Ato sa pasalamatan ato ang partner station karong buntaga mga kaigsonan 95.3 One Heart Radio. Ato mga reporters gikan sa gawas nagpadangat silang mga balita. Kabantay Fel Ascendiente, Kabantay Ray Pasaporte, Kabantay Ray Alquizar, Kabantay Alan Rosito o Kabantay Grace Bakero. Atong technical partner din sa ato ang Masters Control, Kenon Sineza. At ang imusunod ang programang Newsline, ba ni Sir June Carillo. Kinilang hapon ninyong ubos nga lagad sa kahanginan, manamilit pinagis pag-ingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong buntag kanatong tanan o happy weekend. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.